Diyos ko naman, Saria. Bakit nagpabuntis ka? Ikaw pa naman ang inaasahan kong babangon sa pamilya natin, anak. Paano na tayo ngayon? Paano natin bubuhayin ang anak mo? Kayong naghihirap lang din tayo. Anak naman, bago ka gumawa ng kalokohan sana, naisip mo man lang na ikakasira yun ng kinabukasan mo at ng kinabukasan natin. Umiiyak na wika nga ni Sandra, ang ina ni Saria. Napayo ko na nga lamang si Saria at tahimik na umiyak. Hindi na niya alam kung paano haharapin ang pamilya niya. Kayong ang laki ng kasalanang nagawa niya. Hindi niya masisisi ang ina niya kung bakit galit na galit ito sa kanya. Dahil ilang taon itong nagsakripisyo para lang sa kanila. Tapos ito ngayon ang nangyari sa kanya. Sorry ma, nadala lang po talaga ako ng kalasingan. Paulit-ulit na wika nga ni Saria sa ina niya. Sandra, tama na. Wala na tayong magagawa pa. Oo, masakit pero nandyan na yan eh. Hindi naman natin po pwedeng ipakuha ang bata na yan. Wala naman niyang kasalanan sa kung ano man ang pagkakamaling nagawa ng anak natin. Nandyan na yan kaya wala na tayong magagawa pa, kundi ang tanggapin yan. Wika pa nga ni Doming ang tatay nga ni Saria. Doon nga, ay ipinagpatuloy ni Saria ang pagbubuntis niya sa bata. Mabilis na lumipas ang panahon at lumaking masigla at masayahin ang anak niyang si Zeus. Lola, nakikiliti ako. Tama na po. Tumatawang wika nga ng batang si Zeus na ang kalaro ay ang lola nga nitong si Sandra. Si Saria naman, na siyang nakatanaw nga sa ina niyang masayang nakikipaglaro sa anak niya. Hindi na nga maiwasang mapangiti at mapaluha sa saya. Parang kailan lang noong umiiyak nga siya dahil buntis siya kay Zeus. Pero ngayon umiiyak na nga siya sa saya. Ganoon naman talaga ang mga magulang. Magagalit dahil disappointed sila sa maling nagawa mo, pero at the end of the day, tatanggapin ka pa rin nila. Ganon magmahal ang mga magulang. Masasaktan lang pero handa ka pa rin tanggapin. Mama, kailangan ba po talaga nating pumunta sa Maynila? Iiwan na po talaga natin sila lolo at lola? Dito na lang tayo, mama. Ayokong maiwan sina lolo at lola. Baka pupuntahan sila ng manananggal dito eh. Sino na lang po yung magtatanggol po sa kanila kapag wala po tayo rito, mama? Inosenteng wika pa nga ng batang si Zeus. Napatawa na nga lamang si Saria at ang kanyang buong pamilya. Ikaw talaga, anak. Akala ko kung ano na. Ani nga nito sa anak niya. Yumuko siya para makapantay ang anak at masinsinan nitong na makausap. Gustuhin ko mang manatili dito sa atin. Pero kailangan nating umalis, anak. Kailangan ding maghanap buhay ni mama para may makain tayo. Hindi naman po pwedeng aasa lang tayo sa lolo at lola mo. Matatanda na rin sila. Kailangan nating magsumikap ng atin-atin lang. Maraming opportunity ang naghihintay sa atin doon sa Manila. Kaya kahit masakit sa naiiwan natin ang lolo at lola mo, kailangan nating gawin. Hindi lang para sa atin kundi para na rin sa'yo. Malay mo, baka pagpunta natin ng Manila, makita natin ang papa mo. Ani nga nito. Mabilis namang nagliwanag ang mukha ng batang si Zeus. Talaga, mama? Makikita ko po si papa doon sa Manila? Hahanapin po natin siya, mama. Yay! Oo anak, hanapin natin ang papa mo. Yun ay kung magbe-behave ka. Ani nga nito sa anak. Mabilis namang umayos ang pagkakatayo nga ang anak niyang si Zeus. Opo, magbe-behave po ko, mama. Yay! Makikita ko na po si papa. Napangiti na nga lamang si Zeus. At ganun din si Saria. Sa nakikitang reaksyon nga ng anak niya. Lumaki itong masigla kaya hindi nagsisinga si Saria nang maipanganak ito. Hindi sumagi sa isip niya, napabigat ito at malas sa buhay niya. Inaamin niyang nawalan nga siya ng pag-asa noong nalaman nga niyang nagdadalang tao siya. Ngunit nang makita ang sanggol, na ilang buwan din niyang nakasama, tila doon na nga nagbago ang takbo ng buhay niya. Sus anak,
Binigyan mo ko ng pag-asa nung akala ko wala nang kwenta ang buhay ko. Kaya ngayon ako naman ang gagawa ng paraan para mabigyan ng kulay ang natitirang puwang dyan sa puso mo. Pangako yan, anak. Nagpunta sila ng Manila. Nang makarating ay kaagad nga na naghanap ng trabaho si Zaria. Maswerte na lang siya at nandyan ang kapatid niyang si Zarnaya na siyang nagbabantay kay Zeus sa tuwing nagjo-job hunting siya. Habang naghihintay ng tawag mula sa mga kumpanyang ina-applyan niya, iginala na nga muna niya ang anak niya sa parke. Mama, saan po kaya natin mahanap po si Papa? Kailan kaya natin po siya makikita? Sunod-sunod na pagtatanong pa nga ni Zeus na siyang ikinatigil nga niya. Natatahimik na lang siya dahil hindi naman niya kilala ang lalaking nakasama niya ng gabing yun. Natatahimik siya dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang ama ng bata. Anak, hindi mo na ba mahal si Mama? Kaya hinahanap mo na si Papa mo? Ani pa nga nito. Mahal kita, Mama. Pero mahal ko rin po kasi si Papa eh. Hindi ko pa naman po siya nakita. Hindi man niya po ako kinilala bilang anak niya. Mahal ko pa rin po siya dahil siya po ang Papa ko. Napaluhan na nga lamang si Zaria sa narinig. Nasa ganoon nga siyang posisyon nang biglaang tumakbo si Zeus at sa isang iglap, nakahilata na nga ito sa daan. Sapo-sapo ang braso nga nito. Diyos ko, okay ka lang ba, anak? May masakit ba sa'yo? Saan ang masakit, sabihin mo kay Mama? Nagala lang sabi nga nito. Napaluhan naman ang bata. Mama, masakit po ang braso ko. Ani nga nito. Bakit ka ba naman kasi tumakbo? Alam mo naman palang may bike, anak. Nagala lang ani pa nga nito. Kung may nangyari lang na masama sa anak niya, sisisihin talaga niya ang sarili niya. Hindi kasi nakita ni Lola na may papalapit na bike, kaya tinakbo ko po siya at iniligtas. Ani nga nito. Kaya ngayon ikaw naman ang nasaktan. Pero salamat, anak, ha. Okay lang po, Mama. Basta ba hindi masaktan po si Lola? Naisip ko po kasi kaagad si Lola Sandra sa kanya eh. Kung si Lola din po yun, handa po kung sagipin siya, Mama. Lumambot ang puso ni Zaria sa narinig. Sa oras na yun masasabi nga niya talagang napalaki niya ng tamang anak niya. O siya, tara sa ospital, ipagamot na kagad natin yan. Ani pa nga nito bago nga inalalaya ng anak. Sa kabilang banda, Dad, ano na naman to? Anong anak? I told you wala akong anak, stop daydreaming. Kaya pinagkakaisahan tayo ng mga babae na kesyo. Nakatalik ko raw sila at may anak kami. Dahil dyan, Dad eh. Tama na, tanggapin na natin ang katotohanang baog ako. Siya si Alexander Portes, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Portes. Kilala ang pamilya nila sa pagkabaog nga, kaya kapag may dumating na sanggol sa pamilya nila itinuturing nila itong biyaya at isang milagro. Siya ang lalaking nakatalik ni Zaria ng gabing yun na walang kaalam-alam na may sanggol pala silang nabuo ng gabing yun. Anong baog, Alexander? Hindi ka baog. Hindi ka magagaya sa isang angkan natin na hindi na ipagpatuloy ang lahi dahil sa pagkabaog. Hindi ako papayag. At anong tama na? Ngayon pa ako titigil? Gayong may nakita akong bata na kamukhang kamukha mo talaga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukumpirma ang lahat, Alexander. Desididong wika pa nga ni Alex, ang ama ni Alexander. Dad, kahit sinong po pwedeng magkaroon ng kaparehong muka. Para namang hindi ka nanonood ng TV. May ganoon talagang case. Kahit nga hindi mo kaano-ano pero kamukha mo. May ganoon talaga, Dad. At isa pa, hindi naman porke kamukha ako ang batang yon, anak ko na. Paano kapag pinaglihiyaan lang ako? Ani pa nga ni Alexander ngunit hindi pa rin nagpatinag ang ama niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukumpirma ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ko nabibigyan ng apo, Alexander. Naiintindihan mo ba? At ano yung sinasabi mong pinagkakaisahan tayo ng mga babae? Hindi sila lalapit sa atin at ipakikilala ang anak mo ang anak nila kung hindi mo sila ginalaw, Alexander. Tila nai-stress pa nga na wika nga nito. Napairap na nga lamang kaagad si Alexander.
at napangiwi. Nasa ospital sila ngayon na siyang pagmamay-ari ng pamilya nila. Sa tingin mo papatol na lang ako sa kung sino dahil sa hirap akong magkaanak, Dad? Sa tingin mo papatol na lang ako sa mga tinderang yan na nandyan sa tabi-tabi? Maghuhulos dili ka naman, Dad. May dignidad din naman ako. Mas pipiliin ko na lang na hindi magkaanak kesa sa pumatol sa kung sino-sino dyan sa tabi. Napabuntong hininga na nga lamang si Alex at napailing-iling na. Basta, hanapin niyo ang batang kamukha niya. We will do some test, DNA and all. After that, kapag napatunayan na hindi nga natin kaano-ano ang bata, then I will stop. Doon nga'y mabilis na naghanap ang mga tauhan ng mga portes para sa bagong tagapagmana. May inaasam-asam na nga man ni Alexander. Samantala, Diyos ko, akala ko kung nasan ka na. Bakit ka ba naman kasi tumakbo, Zeus, anak? Kausap ko pa ang doktor na tumingin sa'yo kanina. Paano na lang kung nasaktan ka na naman? Tinutulungan ko lang po si Lolong naka-wheelchair kanina, Mama. Uwi ka pa nga ng bata. Napabuntong hininga naman si Saria. Hindi na nga siya magtataka pa kung mamaya ay bigla naman itong tatakbo dahil alam nga niyang lumaking matulungin ang anak niya. Kamusta ang kamay mo? Hindi naman masakit, anak. Sabi ng doktor ay okay lang. Iinuman lang daw ng gamot, okay na. Malumanay na wika nga niya. Napatingin siya sa medyo may kalakihang bandage sa siko na ng anak niya at napabuntong hininga. Bakit ba naman kasi tinakbo mo ang lola kanina? Kayong may bike. Anak, hindi ka superhero para sa sagipin ng iba. Hindi nga ako superhero po, pero kaya ko naman pong iligtas si Lola kanina kaya hindi na po ako nagdalawang isip na iligtas po siya, Mama. Walang paso baling sad nga ng batang si Zeus. Marahang napaluha nga si Saria. Maayos niyang napalaki ang anak niya, kaya ngayon ay proud na proud nga siyang marinig mula sa bibig nito. Ang ganoong makakataga. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Kay swerte-swerte ko sa'yo, anak. Ang swerte ko. Papauwi na nga sila nang mamataan ng iilang mga kalalakihan na nakasuot nga ng pambodyguard. Lumilingalinga nga sa kapaligiran na tila may hinahanap. Binaliwala na nga nila yon at umalis na. Kinabukasan, Mama, saan ka po pupunta? Hindi mo ako isasama? Kami ni Tita Zarnaya? napangiti nga si Zaria at yumuko para makapantay ang anak. May trabaho na si Mami. Hindi ka pwede ron. Kaya dito ka muna, ha? Kasama mo naman si tita ganda mo. Hindi ka niya pababayaan. Magpapakabait ka. Huwag mong stressin si tita ganda. Habilin pa nga niya sa anak bago tuluyang lumisan ng apartment. Good morning, Mr. Portes. Sabay-sabay na pagbati nga ng mga empleyado sa boss nilang si Alexander. Kasama na roon si Zaria na bago pa lang na-hire. Mabilis na napaayos nga ng tayo si Zaria nang isa-isa nga silang tinignan ng boss nila. Napalunok na nga lamang siya nang dumapo ang paningin nito sa kanya. Teka, bakit tumigil ang tingin niya sa akin? May dumi ba ang mukha ko? Hindi ba maayos ang suot ko? Anong gagawin ko? Ngingiti ba ako? Hindi naman to ang unang trabaho ko pero bakit parang nakakakaba naman to? Ani pa nga ni Zaria sa isip niya. Tumikim siya at ngumiti sa boss niya. Ganun na lang ang pagkunot ng noon niya nang mapansin na tila familiar sa kanya ang lalaki. Nagkita na ba kami dati? Ani nga nito sa isip niya. Lingid nga sa kanyang kaalaman ganoon din pala ang tumatakbo sa isip ni Alexander ng oras na yon. Ay naku, salamat. Umalis din. Akala ko talaga kikilatisin ako eh. Kakaupo pa lang ni Zaria nang lumapit ang head nila sa naturang department. Zaria, pinapapunta ka ni sir sa opisina niya. Ani nga nito na siyang ikinanganga niya. Bakit daw? Puntahan mo na lang. Iba magalit yun kapag hindi sinunod, kaya puntahan mo na kaagad. Sad nga ng head niya at wala na nga lamang nagawa si Zaria at nagpunta na nga sa opisina ng boss nila. Sir, pinatawag niyo raw po ako? Ganoon na nga lamang ang gulat ni Zaria. Nang pagpasok niya sa opisina, kinorner na nga kaagad siya ng boss niya. Sir, anong ginagawa niyo?
Nauutal na ani nga nito at napapalunok na. Are you nervous? Tila pilyong saad pa nga ng lalaki. Sir? Nauutal na ani nga nito. Kinakabahan ka ba? Because if you do, I might fire you, Miss Ocampo. Ang ayoko sa lahat, yung walang confidence. Mabilis na napaayos ng tayo, si Zaria at matapang nga na sinalubong ng tingin ng mga mata ng binata. I'm not nervous, sir. Diretsahang anya kahit pataliwas noon ang nararamdaman niya. Halos lalabas na nga ang puso niya sa kaba. Bakit tumitingin siya sa labi ko? Kinakabahang wika pa nga ni Zaria sa isip niya. Si Sir Alexander naman, nang makitang apektado nga ang empleyado sa presensya niya, pinaglaruan nga niya ito. Mas nilapitan pa nga niya ito hanggang sa may napansin siya kay Zaria. Ang bango naman ng pabango niya. Nakaka-adik. Pero teka, bakit parang pamilyar ang amoy na to? Parang naamoy ko na siya dati pa. Posible kayang nagtagpo ang landas naming dalawa? Napapatanong na wika nga ni Alexander sa isip niya. Lumayo siya kay Zaria dahil pakiramdam niya, hinihila nga siya nito para gumawa ng mga bagay na taliwas sa gusto ng katawan niya. By the way, nagkita na ba tayo dati? You look familiar. Tanong pa nga niya na siyang ikinaestatwa nga ni Zaria. Confidence lang ba na pamilyar kami sa isa't isa o nagkita na kami dati pa? Napailing-iling na nga lamang si Zaria. Sa naisip niya, imposible. Mayaman siya, kaya alam kong hindi pa nagtatagpong landas naming dalawa. Ani nga ng babae. Tinignan nga niya ang boss niya at sumagot sa katanungan nga nito kanina. Hindi pa po tayo nagkikita, sir. Natigil siya sa pagsasalita nang biglaang tumunog ang cellphone niya. Sorry sir. Hindi ko pala po na silent yung cellphone ko. Nakangiwing saad niya. It's okay. You can take the call. Biglaang wika nga nito. Sir? Sagutin mo, Miss Ocampo. Hindi na nagkatubili pa si Zaria at sinagot na nga ang tawag. Ang anak niyang si Justo. Hello baby? Bakit may kailangan ka ba? Sabihin mo sa akin at bibilhin ko mamaya pag uwi ko. Ani nga nito sa kabilang linya. At ewan ba ni Alexander kung bakit nakikinig siya sa usapan ng mga to at kung bakit interesado siya. Napapataas tuloy ang kilay niya. Baby? May boyfriend siya? Bakit parang naiinis ako? Ani pa nga ni Alexander sa isip niya. Tumikhim na nga lamang siya. Baby? Sorry but you have to end that call, Miss Ocampo. Boyfriend mo lang pala ang kausap mo. Mapaghihintay naman siguro yan sa out mo. Ani nga nito na tila naging bitter nga sa buhay. Ay nako, nagkakamali po kayo sir. Hindi ko po boyfriend to. Anak ko po ang tumatawag. Madali ang pagpapaliwanag ni Zaria na tila naman nagpatigil sa binata. Anak? May anak ka na, Miss Ocampo? Or should I say, Mrs. Ocampo? Miss lang po sir. Miss Ocampo. Long story po at alam ko naman pong hindi ka interesado doon. Kaya hindi ko na po ikukwento pa. Mama, nandyan ka pa ba? Ani nga ni Zeus sa kabilang linya. Mabilis namang ibinalik ni Zaria ang cellphone niya sa tenga niya. Yes anak, ano yun? San ka mama? Pupuntahan po kita. Mabilis na napakunot nga ang noon ni Zaria sa narinig. Pupuntahan? Ani pa nga nito sa isip niya. Kakasabi pa lang niya noon sa isip niya nang biglaang bumukas ang pinto at pumasok doon ang humahangos na empleyado. Sir, may nakapasok na bata sa kumpanya. Nandito daw po ang mama niya kaya ayun. Biglaang pumasok kahit pinagbabawalan na ng mga gwardya kanina. Kagad na naghinala nga si Zaria sa narinig. Pakiramdam niya anak nga niya ang batang binanggit ng tauhan na pumasok sa kumpanya. Nasaan ang bata ngayon? Tanong naman ni Alexander. Nasa ibaba po. Hinahabol pa rin po ng mga gwardya eh. Nandun naman po ang guardia ng bata pero hindi naman po ito nakikinig sa kanya. Napangiwi si Zaria sa narinig. Gusto niyang umalis at hanapin ang anak niya na gumawa ng eskandalo sa kumpanya ngunit hindi siya makaimik sa boss niya. Ngayon palang nahihiya na talaga siya sa pinaggagawa ng anak niya sa kumpanya.
Tell the guards not to hurt the kid. Bata lang naman yan. Wala pa yang muwang sa mundo. May isa pa po kasing problema, sir. Ano yun? Ani nga ni Alexander. Tumawag si Don Portes. Parating na raw po siya rito at gusto ka po niyang makausap. Nagkakagulo po sa kumpanya, baka po magka-problema. No need to worry, Dad's fond of kids. Imbes na magalit yun, baka mas ikatuwa pa nga niya. Doon nga sabay na nga silang pumasok sa elevator para bumaba. Nang makababa na nga, nadatnan nila ang nagkakagulong mga gwardya at empleyado na tumulong na rin sa pagdakip sa bata. Where is the kid? Ani nga ni Alexander na inilibot pa nga ang paningin sa buong department. Ayun po, sir. Wika ng tauhan at tinuro nga ang kinaroroonan ng cute na bata. Nilapitan ito ni Alexander. Ganun na lang ang pag-estatwa niya nang makita ang mukha ng bata. Kamukha niya ito noong bata pa lamang siya. Hulmang-hulma ito sa kanya na siyang nagpalukso ng dugo niya. Teka, baka nga may anak ako. Ani nga nito sa sarili. Naluluhan na tila ba nakikilala na kaagad ang bata. Kahit wala pa ngang isinagawang test na nagpapatunay na anak nga niya ang kaharap. Mama! Sinundan niya ang kinatatakbuhan nga ng bata. Mas lalo pa siyang nagulat nang makitang si Zaria ang nilapitan nito at tinawag na mama. Kaya ba familiar siya sa akin? Dahil siyang babaeng nakatali ko noong gabing yun? Ani pa ni Alexander sa isip niya. Apo! Napasinghap ang lahat sa katagang binigkas ni Don Portes pagkarating sa kumpanya. Apo? Ang batang yan ang apo ni Don Portes? At anak ni Alexander? Sunod-sunod na wika nga ng isang empleyado. Masaya akong nakita ulit kita. Dito pa talaga mismo sa kumpanya ko, apo. Wika pa nga ng Don. I told you, Alexander. May anak ka nga. Kahit wala nang ginawang test, masasabi ko talagang anak mo siya. Isang tingin pa lang masasabi kong dugo at laman siya ng mga Portes. Walang pag-aalinlangan na wika nga ng Don. Pwede po ba ako magsalita? Pagsingit nga ni Zaria, na siyang ikinatingin nga ng lahat sa kanya. Of course, Iha. Ikaw bangin na ng apo ko? I'm glad to meet you, Iha. Sa wakas nakita na rin kita. You have a taste. Alam mo talaga kung sinong pipiliin. Anito nga na nagbitiw pa nga ng biro sa harapan ng lahat. Ako nga po ang ina na nga pong sinasabi niyo. Siya po si Zeus. Wika pa nga ni Zaria. Zeus, kay gandang pangalan, Iha, gwapong-gwapo mana sa akin. Nakangiting wika pa nga ng Don. Napangiwi na nga lamang si Zaria. I don't think. Apo niyo po siya, sir. Hindi ko po kilala ang anak niyo. At imposibleng may nangyari sa amin kaya sa tingin ko, hindi niyo po apo ang anak ko. Baka ho magkamukha lang. Baka ho nagkataon lang, baka ho nagkakamali lang kayo. Kinakabahan na litanya nga ni Zaria. Saka yumuko. Pasensya na po sa abala, sir. Kakausapin ko lang po ang anak ko sa labas. Babalik din ho ako. Paalam nga niya. Tara na, anak. Ani nga nito at giniyanga nga anak paalis. Papalis na nga sana sila nang biglang magsalita si Alexander. Bakit mo nasasabing imposibleng may nangyari sa atin? Diretsahang tanong nga niya. Tumigil sa paglalakad si Zaria at hinarap ang boss niya. Ano po, sir? Bakit mo ka ako nasabing imposibleng may nangyari sa atin? Maganda ka, matangkad, mabait, mabango, amoy baby. Naroon na sa iyong katangiang gusto ko sa isang babae kaya bakit imposibleng may nangyari sa atin? Kung una pa lang, na-attract na ako sa iyo. Pero sa bagay, ako naman ang unang nahulog sa kagandahan mo kaya nasasabi mo yan. Kaya nga kahit ayaw mo sa akin gumawa ako ng paraan. Kaya nga kahit hindi ka agad kita nakilala bilang babaeng nagustuhan ko ng gabing yun, nagustuhan din kita bilang babaeng empleyada ko ngayon. Kaya bakit imposible, di ba? Pagbunyag nga ni Alexander na siyang ikinasinghap na nga lamang ng lahat. Ang swerte-swerte naman ni Zaria. Isang Alexander Portes pang nagkakagusto sa kanya. Nakukuha ko yan. Hindi ko nabibitawan pa. Wika pa nga ng isang empleyada. Nakakatawa lang na ikalawang beses na pala na tong na love at first sight ako sa'yo.
Pero heto ka, at nasasabing imposibleng may nangyari sa atin. Hindi pa talaga ako kagusto-gusto? Nakangising pag-amin pa nga ni Alexander. Napakurap-kurap naman kagad si Saria. Hindi naman po sa ganun, sir. Mabilis na pagiling-iling nga ni Saria. Kung ganun naman pala, ikaw ang babaeng nagbihag sa puso ng anak ko. Welcome to the family, iha. Welcome na welcome kayo sa pamilyang Portes. Pagsingit nga ng Donya. Pero po, wala nang pero. Ilang taon akong nangarap na magkaroon ng apo, na magkaroon ng future successor ang pamilya namin. Kaya ngayong nandito ng apo ko, hinding-hindi ako makakapayag na mawala siya sa landas ng mga Portes, iha. Wika pa nga nito. Naiintindihan ko pong sabik na kayong makasama nga po nyo. Pero hindi naman po pwedeng diretsahin na lang kaming papasok sa buhay nyo, Sir Portes. Paano po kapag kamukha lang sila ni Sir Alexander at hindi naman po talaga magkadugo? Sino ang masasaktan? Ang anak ko, sir. Aasa lang siya. Ayokong dumating ang panahon na masasaktan ang anak ko kaya ayokong magpadalos-dalos. Ani nga nito sa mga Portes. Alright, naintindihan kita, iha. Ganyan naman talaga ang mga ina. Gagawin ang lahat para protektahan ang anak nila. Believe ako sa'yo. Now you prove that this child is really a Portes. Let my son and your son do the DNA test. Yun lang, iha. Napabuntong hininga si Saria at pumayag na nga sa gusto ng mga Portes. Kung yun po ang gusto niyo, sir. Napasukong sad na nga lamang niya. And let us give you space to stay for the meantime. Alam ko namang hindi kayo titira sa mansyon kahit napilitin ko kayo. Then bibigyan ko na lang kayo ng kondo para may privacy pa din. Habang hindi pa naman confirmed. Anunsyo nga ng Don na siyang ikinasinghap ng lahat. Nako, hindi na po, sir. Okay na po kami sa apartment na tinutuluyan namin. Isa pa, kakabayad lang naman po namin eh. Sayang naman po kung hindi namin tutulugan, 'di ba? Ani pa nga ng babae. Okay. Alam kong hindi namin kayo mapipilit dyan kaya groceries na lang. Habang hindi pa lumalabas ang resulta, magpapahatid kami ng groceries sa apartment nyo. Hindi nagpapahuling wika pa nga nito. Hindi na po, sir. May mga groceries pa naman po kami sa apartment. Kasya naman po yun sa amin, kaya hindi na po kailangan. Pagtanggi nga ni Saria. Wala nang pero iha. Yun na nga lang ang maibibigay namin ng mga Portes dahil alam kong hindi ka tumatanggap ng kung ano kaya pagkain na lang. Isa pa, ayokong magutom mga po ko, kaya tanggapin mo na. Wala nang nagawa pa si Saria. Sa pag-uwi nga nila sa apartment, napanganga na nga lamang siya sa dami ng mga groceries na ipinahatid nga ng mga Portes sa kanila. Hala ate, ang daming groceries. Para na tayong matatabunan ng dami. May mga appliances pa. Naku, parang condominium pero apartment style. Para tayong nanalo nito ng loto, ate. Tumatalong wika nga ng nakababata niyang kapatid. Magtigil ka nga, Zanraya. Hindi sa atin to, sa mga Portes to. Pagsaway nga niya sa kapatid niya. Sa mga Portes nga, ate. Pero magiging Portes ka na rin naman soon, diba? Kaya jackpot. Ani pa nga nito. Napailing-iling na nga lamang siya sa narinig mula sa kapatid niya. Pero siya ba talaga ang nakasiping mo noong gabing yun, ate? Siya ba ang lalaking kasama mong nakipaglaro sa apoy? Mapaglarong tanong pa nga ng kapatid na siyang ikinapula na nga lamang ng mukha niya. Ano ba namang tanong yan, Zarnaya? Maghulos dili ka nga. Ani pa nga nito. Naku si ate, pa-virgin pa kung makapagsalita. Nasiyahan ka naman nung gabing yun, no? Hindi kayo makakabuo kung hindi ka nasarapan. Ano nate? Siya ba talaga yun? May palatandaan ka bang magpapatunay na siya nga talagang lalaking nakasama mo ng gabing yun? Ani pa nga nito. Namula si Saria nang maalala kung paano niya tinandaan ang hugis pusong tattoo sa dibdib ng lalaking nakasiping niya. Naalala niya pa kung paano niya ito tinitigan at kung paano niya ito pinaglaruan gamit ang daliri niya. Wala. Pagsisinungaling pa niya. Asus, wala raw pero namumula. Ano kayang naalala mo ate? At para ka ng kamatis sa pula.
Panunukso nga ng kapatid niya na siyang ikinailing-iling niya. Nang makita na naman ang iilang tauhan na pumasok sa apartment nila, dala-dala ang iba't ibang appliances, tumayo na nga siya. Naku, wag niyo nang ipasok yan at hindi na kasya sa apartment namin. Ani na nga lamang nito. Hindi po pwede, ma'am. Utos po kasi ni Don Portes. Wika ng tauhan na siyang ikinabuntong hininga na nga lamang ni Zaria. Nasaan ang Don? Tanong nga niya. Nasa baba, ma'am. Bumaba si Zaria ng apartment at nadatngan nga niya ang Don na busy sa pag-aasikaso sa mga groceries at mga appliances. Don Portes, okay na po. Ang dami na po nang naihatid po ninyong groceries. May mga appliances pa po. Tama na po yan para po sa amin. Sa katunayan nga po, sobra-sobra na po yan para sa amin Ani pa nga nito. Napalingon naman ito sa kanya. Kulang pa ang mga yuniha. Minsan lang naman ako magbigay kaya hayaan mo na. Ani nga ng matanda. Minsan nga lang po kayong magbigay pero sobra-sobra naman po. Halos hindi na nga po kami makahiga sa dami po ng groceries at saka gamit na. Dinala nyo. Pag-amin naman ni Zaria. Ngumiti na nga lamang ang Don at nagsalita. Maraming salamat sa biyayang ibinigay niyo sa amin, Don Portes. Malaking tulong ho to sa amin lalo na ho at kakasimula lang po namin dito sa Manila. Ang yaman-yaman nyo, pero hindi niyo po kami hinusgahan. Hindi po kagaya ng iba nahuhusgahan na kaagad kami. Lalo na sa estado ng buhay namin. Hindi niyo paman po alam ang resulta kung talaga bang apo niyo po ang anak ko pero heto kayo todo suporta po sa anak ko. Sa amin. Maraming salamat po. Ang swerte-swerte ni Sir Alexander at may ama po siyang kagaya niyo. Bukal sa loob nga, nawika ni Zaria. Tapangiti naman ang Don dahil doon. Alam mo bang masaya akong ikaw ang ina ng apo ko? At ang magiging asawa ng anak ko, iha? Sad pa nga ng Don. Mabilis namang namula si Zaria. Anong magiging asawa po ng anak niyo, Don Portes? Imposible pong mangyari yan, isa pa. Wala pa naman pong resulta Baka hindi niyo naman po talaga apo ang anak kong si Zeus. Baka magkamukha lang po sila ni Sir Alexander. Pagdepensa pa nga niya. Malakas ang kutob kong apo ka nga ng batang yun, iha. Alam mo ba ang lukso ng dugo? Yun ang naramdaman ko nung una siyang nakita. Grandparent ako kaya alam kong apo ko si Zeus. Alam mo ba kung bakit masaya akong ikaw ang ina ng apo ko? Tanong pa nga nito. Bakit po Don? Dahil alam kong mabait ka. Dahil alam kong bukal ang puso mo. Mabait na ako sa iba dahil kahit pa alam kong tinatake advantage nilang kabaitan ko. Pero iba ka. Inaayawan mong mga bagay na gusto naming ibigay sa'yo. Hindi ka nag-take advantage. Hindi sa ayaw naming magbigay. Sadyang ayaw ko lang talaga sa mga taong mapang-abuso. Sa mga taong nagte-take advantage. In short, ayoko sa mga gold digger. Alam mo ba kung anong mas ikinasaya ko na ikaw ang ina ng apo ko? Dahil alam kong aalagaan at mamahalin mo siya. Gaya ng pagmamahal na gusto kong ibigay sa apo ko, iha. Napangiti si Zaria. Palihim na nga lamang na napaluha. Bukal sa loob niya ang alagaan ng anak niya. Ngunit iba pala kapag may taong nakaka-appreciate sa mga bagay na ginagawa niya. Sa mga sumunod na araw, "Good morning, sir." Sabay-sabay na bati nga nila kay Alexander. Napakurap-kurap nga si Zaria nang makitang tumingin ang binata sa gawin nila. "Good morning. And you, come to my office." Ani nga nito tuluyan na ngang pumasok sa opisina. Nagtataka man, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Zaria at sumunod na nga sa boss niya. "Bakit po sir?" Ani nga nito nang makapasok ng opisina. Ganun na lang ang pagkalula niya sa dami ng mga pagkain nasa mesa ng binata. Nakaupo ito at handa na ngang kumain. "Come here, samahan mo akong kumain." Ani pa nga nito. "Naku sir, hindi na po. Okay na po ako, busog na po ako, ikaw na lang pong kumain." Natatarantang pagtanggi naman ng babae. "Hindi kita tinatanong, Zaria. This is an order. Bilang boss mo, pinatawag kita rito para samahan akong kumain." "Upo."
Napakagat na nga lamang ng pag-iba pang labi si Zaria. Hindi sa ayaw nga niyang kumain, sadyang nahihiya lang talaga siyang kumain kasama ang boss niya. Teka, kung dito siya kumain, huwag mong sabihin hindi siya nag-breakfast sa kanila. Ani nga nito sa kanyang isip. Tapos na ako, kumain ka na. Ubusin mo lahat ng yan. I won't allow you to get out kapag hindi mo nauubos ang bawat putahing pinahanda ko, Zaria. Sir, ang dami po kasi nito eh. Mauubos ko ba to? Hindi makapaniwalang sagot nga niya. Napangisi naman si Alexander. You have to, or else may iwan ka dito kasama ako, Miss Ocampo. Okay lang, mas gusto ko naman yun at nang malaya kitang masilayan, di ba? Pilyong saad pa nga nito. Mabilis na nilantakan ni Zaria ang mga pagkain. Kahit na nga busog siya. Dahil kakakain pa nga lamang niya. Hindi niya hayaang maiwan sa isang kwarto kasamang binata. Pakiramdam niya, mahihimatay nga siya sa kaba. By the way, dalhin mo ang anak natin bukas, I want him here. Ani nga ni Alexander na siyang ikinaubo nga ni Zaria. Mabilis naman sa 4:00 kumuha ng tubig si Alexander at ibinigay yon kay Zaria. Ano pong anak natin, sir? Wala pa naman pong result, di ba? Hindi ko pa po masasabi na anak niyo nga po siya, sir. Sad naman ni Zaria. Kapag sinabi kong anak ko. Kung hindi ko man siya anak, handa naman ako magpakatatay sa kanya. Yun ay kung okay lang sa'yo. Mas lalong napaubo si Zaria. Pakiramdam niya, lahat ng kinain niya kanina ay bumaranga sa lalamunan niya. Anong nakain ng lalaking yun? Ani nga nito nang makalabas sa opisina. Napatakip siya sa bibig niya nang mapadighay siya. Busog na busog nga siya. Sa dami ba naman ng pagkain inihanda ni Alexander? Kahit 1 dosenang empleyado, mapagkakasya yon. Pizza delivery! Wika nga ng delivery boy na bagong pasok sa kumpanya. Wow, sinong nag-order? Wika nga ng isang empleyado. Si Sir Alexander, para raw puto sa lahat, enjoy. Wika pa nga ng delivery boy habang binibigyan nga ng tigisang box ng pizza ang bawat isa. Sa akin wala? Tanong nga ni Zaria nang mapansin na paalis na nga ang delivery boy at hindi siya binigyan. Special delivery raw yung sayo, Miss Ocampo. Wika nito na napapasipol pa nga bago umalis ng kumpanya. Anong special delivery? Napapailing na nga lamang na saad nito. Here. Biglang may nagsalita. Kaagad na nag-ingay nga ang mga empleyado at tinutokso pa nga si Zaria. Teka, ano to, sir? Nautal na anya sa boss niya. Pizza, cake and drinks for you. Well, my soon-to-be Portes wife. Wika pa nga ni Alexander na siyang masikinatili ng mga empleyado. Mahina pa nga nitong hinaplos ang buhok niya na siyang ikinapula nga niya. May ganitong side din pala siya? Ani nga nito sa isip niya. Miss Ocampo, pinapapunta ka ni Sir Alexander sa office niya. Wika nga ni Jess, ang sekretarya ni Alexander. Bakit daw? Hindi ko alam, Miss Ocampo, pumunta na lang po kayo sa opisina. Ani na nga lamang nito. Kinakabahan man sa kung ano man ang gagawin ng binata sa kanya, napilitan na nga siyang magpunta sa opisina nito. Sir, pinatawag niyo raw po ko? Ani nga nito nang makapasok sa opisina. Yes, come here. Sinunod naman ito kagad ni Zaria, lumapit nga siya sa binata. Ganun na lang ang gulat niya nang biglaan nga siyang hinila ni Alexander at kinandong nga sa hita nito. Anong ginagawa mo, sir? Baka may makakita. Baka ano pang isipin nila. Natatarantang saad nga nito. Akmang tatayo na nga sana siya at aalis mula sa pagkakakandong ni Alexander sa kanya. Ngunit mas lalo pa nga nitong hinigpitan ang pagkakayakap nito sa may bewang niya. Huwag kang malikot. Kausap ko si Dad. He wants to talk to you, kaya kita pinatawag. Ani pa nga nito. Napatingin si Zaria nga sa harapan nila at nakita. Naroon nga ang Don na nakapaskil nga sa big screen. Don Portes? Napapangiting anya. Hi Iha. I'm glad to see you kahit ng video call lang.
Gustong-gusto kitang makita at makasama dyan sa kumpanya ngunit naging busy lang talaga kaya hindi ako nakapunta. Tignan mo iha. Anito at pinakita sa screen ang nasa likuran nito. Okay ba to para sa apo ko iha? Stuffed toys, mga laruan, tama na ba? O kulang pa? Wika nga nang Don sa kabilang linya na tila excited pa nga. Mabilis namang napailing-iling si Saria. Naku, ang dami-dami na po niyan Don Portes. Kahit isang dosenang mga bata pa po ang maglaro niyan. Kasyang-kasya na. Huwag ka na pong magabala pa. Isa pa po, hindi pa naman po lumalabas ang resulta kaya baka po masayang lang yan. Sad naman ni Saria. Anong masasayang? Hindi ito masasayang iha. Alam kong apo ko ang anak mo. Tiwala ko sa hinala ko iha. Lukso ng dugo, ika nga. Oo nga, magtiwala na lang tayo sa hinala ni Dad. Kahit na ilang beses nang pumalpak ang hinala niya, mas bet ko ang hinala niya ngayon na anak ko nga ang anak mo, Saria. Pagsingit pa nga ni Alexander. Doon naman naalala ni Saria na nakaupo pa pala sila sa kandungan ng binata. Hindi na nga niya napansin na nakampante na pala siya sa kandungan ng binata. At mangalis na nga sana siya mula sa pagkakakandong sa kanya nang mapansin niya ang biglaang pag-amoy nito sa leeg niya. Ang bango mo talaga, Saria. Nakaka-addict ka. Ani pa nga nito. Mabilis na nagsitayuan ang balahibo ni Saria at doon nga'y walang paso baling umalis sa kandungan ng binata. Por Diyos por Santo, ano yun? Ani pa nga nito nang makalabas na nga sa opisina. Kinabukasan, Talaga mama, po pwede akong sumama sa iyo sa kumpanya? Hindi po sila magagalit, hindi po nila ako hahabulin ulit, mama. tumatalong wika pa nga ng batang si Zeus. Napangiti naman si Saria at yumuko nga para makapantay ang anak niya. Hindi na anak, ang boss ko mismong nagsabi na isama kita, kaya hindi ka nahahabulin pa ng mga gwardya para paalisin at palabasin ng kumpanya anak. Ani pa nga nito, napalihim na ngang napaluha. Dahil sa estado ng buhay nila, hindi may iwasan ang pangalipusta ng iba. At naawa nga siya sa anak niya dahil isa ito sa mga nakakaranas ng ganoong sistema sa buhay. Miss Ocampo, sa loob ka na raw ng opisina ni Sir Magstay. Naroon na po ang bago mong mesa at ang mga gamit na kahanda na. Wika nga ni Jess. Naku, hindi na Jess. Mas gusto ko rito eh. Mas komportable ako dito, sabihin mo na lang kay Sir na dito na lang ako sa labas. Ani pa nga niya. Mahirap pong tanggihan si Sir eh. Ako po talagang malalagot, pumunta na lang po kayo sa opisina, utos po kasi niya. Ani naman ni Jess. Wala nang nagawa pa si Saria at nagpunta na nga sa opisina. Hindi para doon nga magstay gaya ng utos nga ng boss niya, kundi nga pakiusapan nga ito na ibalik nga ang mesa niya sa labas. Sir, hindi na nga nakapagtapos pa sa pagsasalita si Saria nang may magsalita nga sa likuran niya. Sir Alexander! Pagsigaw nga ng anak niyang si Zeus. Tumayo naman kagad si Alexander at sinulubong nga ng mainit na yakap ang bata. Hey there, Zeus Calix Portes. Ani nga ni Alexander, nakinarga pa nga ang bata at masaya itong itinaas nga sa ere na tila ba pinapalipad. Enjoy na enjoy naman ang bata. Natigilan naman kaagad si Saria sa nakita. Napatitig siya sa mainit na pagtatagpungan ng dalawa at hindi niya maiwasang maluha nang nakikita nga niyang genuine na pag-uusap ng dalawa. Pinapunta mo raw ako dito, Sir Alexander? Inosenteng wika nga ng bata. Anong Sir Papa na lang? Papang itawag mo sa akin, papaano ba't ilang minuto na lang malalaman na natin ang resulta? Ani pa nga ni Alexander. Doon naman nabalik sa realidad si Saria. Kinakabahan siya, hindi para sa kanya kundi para sa anak niya. Natatakot siyang baka mapaasa lang ang bata. Natatakot siyang masaktan ng anak niya kapag nalaman na hindi naman pala ito ang anak niya na hinahanap ng binata. Hindi siya sure kung si Alexander nga ba ang lalaking nakasama niya nang gabing yon dahil hindi naman niya matignan-tignan kung may tattoo nga ba ito sa dibdib o wala. Anong papa? Huwag mo muna siyang tawagin papa anak.
Hindi pa lumalabas ang resulta. Wala pang kasiguraduhan na papa mo nga siya. Ani naman ni Zaria sa anak niya dahil ayaw naman niyang mapaasa ito. Parang piniga naman ang puso ni Zaria nang makitang pagsimangot ng anak niya at ang paglungkot ng mata nito. Ngayon pa lamang pala umaasa na siya. Anak, hindi ba napag-usapan na natin to? Malumanay na ani pa nga nito. Bakas doon ang lungkot. Zaria, tama na. Hayaan mong bata sa gusto niya. Ani nga nito. Isa ka pa. Naiinis na wika nga ni Zaria. Ngunit ang maalala niya na boss pa rin niya, ang kausap niya napapikit nga siya at pinapakalma ang sarili. Sir, sinasabi ko lang po ang katotohanan sa kanya dahil ayoko siyang umasa sa wala. Ayoko nakikita siyang nasasaktan sa mga bagay na inaasahan niya tapos hindi naman pala matutupad. Ani pa nga niya. Pero mama, ang sabi mo po, hahanapin po natin si Papa. Ang sabi mo, pagdating po natin sa Manila, ipapakilala mo ko kay Papa. Ngayong nandito na si Papa, bakit ayaw mo po akong ipakilala sa kanya? Bakit ayaw mo pong payagan na tawagin ko po siyang Papa? Nalulungkot nga ng wika ni Zeus. Napaluhod na nga lamang si Zaria at mabilis na niyakap ang anak. Anak, hindi naman sa ganun. Patawad kung yun ang naisip mo. Hindi sa ayaw kitang payagan na tawagin siyang Papa. Ayoko lang na umasa ka, anak. Paano pala kapag hindi siya ang Papa mo? Kaya mo bang lumayo sa kanya? Anak, iniiwas lang kita sa sakit. Ayoko masaktan ka sa huli. Paliwanag nga niya. Pero gusto ko po siyang tawagin Papa, Mama. Papa ko naman po siya o hindi, gusto ko pa rin po siyang tawagin Papa. Naluluhang sad pa nga ng bata. Pero anak, tanging nasabi na nga lamang ni Zaria. Hindi pa ba sapat ang mga ginagawa ko para malaman mong seryoso ako sa'yo? O sa inyo ng anak mo, Zaria? Hindi pa ba sapat ang mga pinapakita kong motibo para masabi mong mahal kita? Hindi pa ba sapat ang mga salitang binitawan ko para malaman mong handa talaga ako magpakaama sa anak mo? Anak ko man o hindi. How selfish you are, Zaria. Ani nga ni Alexander na tila nasasaktan sa bawat salitang binibigkas niya. Napaiyak na nga lamang si Zaria sa kanyang narinig. Hindi nga sa ayaw niya si Alexander. Masyado lang mabilis ang lahat para sa kanya. Ang magkagusto si Alexander sa kanya at ang handa nga nitong magpakama para sa anak niya. Ang bilis lang kasi ng lahat. Parang ayokong paniwalaan. Mahina ang ani nga nito. Mabilis man o hindi, hindi pa rin magbabago na may lugar ka na sa puso ko, Zaria. Ganun ang pagmamahal eh. Magigising ka na lang isang araw na mahal mo na pala ang isang tao. Hindi naman kasi nakabase ang pagmamahal sa kung gaano na kayo katagal magkakilala. Nasa ganoon nga silang pag-uusap nang biglaang bumukas ang pinto at pumasok doon ang Don. Anong nangyayari dito? Iha, anong problema? Bakit umiiyak ka? Bakit nag-iiyakan na kayong tatlo rito? Nagtatakang wika nga ng Don. Nilapitan naman ni Alexander si Zaria at tinulungang makatayo nga mula sa pagkakaluhod sa harap nga ng anak nito. Maupo muna kayo, iha. Jackson, pakikuha ko ng tubig. Utos nga ng Don sa assistant nito. Nang mahimasmasan nga ang lahat, inilabas na nga ng Don ang DNA test result. Hawak ko ng resulta. Pero bago muna ang lahat, gusto muna kitang tanungin, anak. Wika nga ng Don habang nakatingin nga kay Alexander. Ano po yun, Dad? Just in case hindi mo anak si Zeus at hindi match ang resulta ng plano mo. Hamon nga ng Don sa anak. Napatingin naman kaagad si Alexander kay Zaria. Kinuha nito ang kamay ni Zaria at mahigpit na hinawakan. In case hindi ko anak si Zeus, I will still pursue them, Dad. Akuin ko pa rin siyang anak at liligawan ko si Zaria. Hindi ko lang naman kasi siya nagustuhan dahil siya ang ina ng anak ko. Nagustuhan ko siya dahil bilang siya. Bilang si Zaria, Marshall, Ocampo. Kaya ipupursue ko pa rin sila, Dad. Napangiti naman ang Don sa naging sagot nga ng anak niya. Kampante at masaya siya sa naging tugon ng anak niya sa tanong niya. Ano bang result, Dad? Whatever it is, match or not, I will still love them. Wika pa nga ni Alexander. Well, I'm sorry to say this, iha. Mapait namang napangiti si Zaria na siyang nakikinig nga sa Don. Sabi ko na eh,
Hindi nag-match. Ani pa nga ni Saria sa sarili. Inaasahan ko na naman na ganito ang resulta pero bakit nasasaktan ako? Bakit ang sakit? Dagdag pa nga niya. I'm sorry to say this but you have to move to our mansion, Iha. Nag-match ang result ng anak mo at ng anak ko. Apo ko nga si Zeus. Masayang anunsyo nga nang doon. Napanganga naman si Saria sa narinig. Nag-match sila ng anak ko? Ibig sabihin si Sir Alexander nga po talagang lalaking nakasama ko nung gabing yun? Paano nangyari yun? Napapatanong pa nga na Anya sa sarili. Come here, Apo. Give your lolo a hug. Wika pa nga nang doon at binukanga ang dalawang kamay para sa isang yakap na matagal na nga nitong inaasam-asam sa apo niya. Kaagad namang napatakbo ang batang si Zeus at binigyan nga ng isang mainit na yakap ang lolo niya. Naroon naman sa gilid si Saria nakangiti at hindi pa rin makapaniwala sa narinig. See? I told you. Anak ko nga si Zeus. Anak ko nga ang anak mo, Saria. Ganun na nga lamang ang gulat niya nang biglaan siyang hinapit ni Alexander sa isang mahigpit na yakap. I'm sorry if I took years to finally find you, Saria. Matagal kitang hinanap pero dahil malabo ang naging una nating pagkikita, hindi ka agad kita nakilala. Pero ang puso ko kahit ilang taon na ang lumipas, nakakakilala at nakakilala pa rin pala sa'yo, Saria. Pumipitik at pumipitik lang ito para sa'yo. At ngayon na nandito ka. Ngayon na nandito na kayo, nanganak natin, hindi ko hahayaang mawalay ulit kayo sa akin. Not now, not ever again. Kung ayaw mo sa akin, then I will court you, Saria. I will prove to you kung gaano ako seryoso at ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Niligawan kita hanggang sa malaman mo na mahal kita. Tinupad nga ni Alexander ang sinabi niya. Dahil lumipat nga si Saria, Zeus at Sarnaya sa mansyon ng mga Portes, malaya nang nagagawa ni Alexander mga bagay na gusto nga niyang patunayan. Anong gusto mong kainin, Saria? Sabihin mo, lulutuin ko para sa'yo. Ani nga nito. Nako, hindi na po, sir. Marami naman pong niluto si Manang kayo, okay na po yun. Nakikisampid na nga lang po ako rito sa mansyon nyo. Isa pa, hindi naman po ako mapili sa pagkain eh. Kahit ano naman po kinakain ko, basta po, makain lang. Mabilis namang nangunot ang noon ni Alexander. Anong sir? Sander na lang, Saria. Para namang hindi ikaw ang ina ng anak ko. At anong nakikisampid? Ina ka ng anak ko. Ikaw ang babaeng mahal ko kaya may karapatan kang tumira dito. Wika pa nga ni Alexander. Namula naman kaagad si Saria. Ina ng anak ko? Ang sarap naman pakinggan. Aniya sa kanyang sarili. Ano na? Anong gusto mong kainin? Did you crave for something? Just tell me. O kahit yung paboritong pagkain na lang ni Zeus para naman, mailuto ko ng pagkain ng anak ko. Ani pa nga nito. Paborito niya? Ham, bacon, hotdog, egg, at fried chicken, yan ang paborito ni Zeus. Dahil nga sa estado ng buhay nila, ganun daw ang naging paborito ng anak niya. Yung mga ulam na sa mga mayayaman ni simple lang, kung tawagin pero sa mga hihirap na tulad nila, malaking bagay na. Ham, bacon, hotdog, egg, tsaka fried chicken? Eh yung sayo. Wika nga ni Alexander. Napatigil naman si Saria sa pagkasmut ng pagtatanong ni Alexander sa kanya. Adobo. Mahinang sagot nga ni Saria. Adobong? Adobong manok na lang. Nagulat si Saria nang kumilos kagad ang binata at hinanda nga ang mga lulutuin. Hindi niya akalain na seseryosohin nga nitong sinabi nito kanina. Sir, wag na. Maabala ka lang isa pa. Baka malate ka lang sa trabaho. Alam ko namang busy person ka. Ani nga ni Saria. Late? Nakalimutan mo na ba na pagmamay-ari ko ang kumpanya? Kahit anong oras pa ako papasok, okay lang. Kahit nga hindi na ako pumasok, para lang. Makasama kayo ay okay lang. How is that? Shall I do that, Saria? Ani nga ni Alexander. Napakurap-kurap na nga lamang si Saria. Nakalimutan niya na CEO pala ang kaharap niya. Then mauuna na lang ako sa iyo, sir. Hindi ako po pwedeng malate sa trabaho. At mangalis na nga sana siya nang biglang magsalita ang binata. Walang alis. Ani nga nito. Sir? Naguguluhang saad niya. Nung sinabi kong kahit anong oras ako pupunta ron sa kumpanya, kasama ka na doon.
Kung kailan ako pupunta, dun ka lang din pupunta. Hindi ka na lang simpleng empleyado ng kumpanya, Zaria. Magiging asawa na rin kita. At kapag nangyari yun, isa ka na sa magiging may-ari ng kumpanya. Napasinghap na nga lamang si Zaria. Anong magiging asawa, sir? Baka po may makarinig sa inyo. Nauutal pa nga na saad niya. Ano naman? Nililigawan kita. San pa ba papunta to? E di magiging asawa na kita. Lumapit nga ito sa kanya at inalalayan nga siya paupo sa isang high chair. Maupo ka na muna dyan habang nagluluto ako. Ani nga nito bago bumalik sa counter. Habang nakatingin sa likuran ng binata, hindi maiwasan ni Zaria ang mapangiti. Hindi niya akalain ang lalaking tulad ni Alexander na mayaman, gwapo, macho, na siyang pinapantasya ng mga kababaihan, ay pinagluluto nga siya ng umagahan. Mama, naligo kami ni na lolo at lola po doon sa swimming pool at naglaro. Masayang balita nga ng batang si Zeus kay Zaria. Napangiti naman siya. Mabuti naman kung ganoon. Hindi mo naman pinapasakit ang ulo ng lola at lola mo, di ba? Hindi naman naging matigas ang ulo mo? Hindi po, mama. Good boy pa yata to. Ani pa nga nito na siyang ikinangiti nga ni Zaria. Hindi nila alam na nakikinig din pala si Alexander sa usapan nila. Tamang-tama dahil good boy ang anak ko, ipinagluto kita ng mga paborito mo. Narito sa counter. Iyahain ko mamaya pagkatapos nitong adobo. Wika pa nga ni Alexander. Wow, biko na Tam! Tapos may hotdog pa, itlog tsaka fried chicken. Nandito po lahat ng mga paborito ko, Mama. Salamat po, Dada. Simpleng pagkain lang pero masaya na nga kaagad siya. At halos tumalon pa nga ang puso sa saya. Come here, anak. Sabay nating lutuin ang paborito ng mama mo. Para naman masabi nating luto to galing sa asawa at anak niya. Ani pa nga ni Alexander at kinarga ang anak para sabay nga nalutuin ang adobong manok na gusto nga ni Zaria. Si Zaria naman na siyang nakaupo sa high chair ay napapaluha na nga lamang habang nakatitig sa mumunting bonding ng anak niya at ni Alexander. Hindi niya akalain na buong puso nga nitong winelcome ang anak niya kahit pa sa estado ng buhay nila. Hindi niya akalain na ganon kabait ang pamilya ni Alexander at buong puso nga silang tinanggap sa buhay ng mga to. Ang akala niya ay tuluyan na nga silang itatakwil ng mga ito dahil mahirap lang sila. Okay ka lang po, Mama? Bakit ka po umiiyak? May masakit po ba sa'yo, Mama? Natatarantang wika pa nga ng bata. Si Alexander naman na narinig yun na taranta din nang napalapit nga sa kanya. Anong nangyari, Zaria? Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo. Nag-aalalang wika pa nga nito. Mabilis namang napapahid ng luha si Zaria sa pagiging emosyonal niya. Hindi na nga niya namamalaya na umiiyak na pala siya. Wala to, sir. Napuwing lang. Pagdadahilan nga ni Zaria. Tinutuo nga ni Alexander ang sinabi nito kanina na hindi sila papasok ng kumpanya. Bagkus, sa park nga sila nagpunta. Wow! Gusto ko ring sumakay ng Ferris wheel, Papa. Sakay po tayo. Tayong tatlo po nila, Mama. Tumatalong wika ng bata na siyang ikinatuwa na nga lamang nila ni Zaria at Alexander. Hindi na lang namalaya ni Zaria na masaya na pala silang sumasakay sa iba't ibang rides sa naturang parke. Salamat sa paglakad sa atin dito sa park. Papa Sander, ang saya-saya ko po. Ito po ang unang pagkakataon na nakasakay po ako ng rides. Sa amin po kasi, hindi po kami makasakay-sakay dahil wala naman po kaming pera eh. Medyo malungkot na wika pa nga ng bata. Ganun ba? Then don't worry. Ngayong nandito na ako, I will give everything that you need. Ngayong nandito na ako, lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, ibibigay ko, anak. Wika pa nga ni Alexander, kagad namang nag-react si Zaria. Anong lahat ng gusto niya at lahat ng kailangan ibibigay mo? Huwag masyado. Baka naman masanay ang bata. Tapos, ma-spoil mo na siya. Hindi sa ayaw kong ibigay mo sa kanyang lahat ng gusto niya. Sadyang gusto ko lang talagang malaman niya na hindi lahat ng gusto niya makukuha niya. Kasi alam kong ganun ang buhay, Alexander. At yun ang gusto kong ipakita sa kanya
Yun ang gusto kong iparealize sa kanya. Ani pa nga ng babae. Hindi naman si ini-spoil ko siya sa Ria. Sadyang gusto ko lang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Dahil anak ko siya. Ilang taon ako nawalay sa inyo. Ilang taon nang nasayang ko para ibigay sa kanyang mundo na ginagalawan ko. Kaya bakit hindi ko ibibigay sa kanyang lahat ng gusto niya, di ba? Gusto ko lang bumawi sa mga taong hindi ko kayo nakasama. Ani pa nga nito. Napakurap-kurap naman si Saria. Hindi niya akalain na ganun pala kaseryosong binata sa pagbawi sa anak niya at sa kanya. Mama, ang saya siguro po kung nandito lang po siguro sina lolo at lola, no? Paborito pa naman po nila ang Ferris wheel. Wika pa nga ni Zeus. Gusto mo bang makita ang lolo at lola mo, anak? Tanong pa nga ni Alexander. Kagad namang nagliwanag ang mukha ng bata. Opo, Papa, gusto ko po silang makita at makasama. Bibong wika nga nito. Alright, then get ready, pupuntahan natin ang lolo at lola mo bukas. Tinupad nga ni Alexander ang sinabi niya sa bata. Kinabukasan nagpunta nga kagad sila ng Zambales para puntahan ang mga magulang ni Saria. Akala pa ng huli ay nagbibiro lang ang binata, ngunit heto sila at nakauwi na nga sa probinsya nila. Isa pa ito sa hinahangaan niya sa lalaki ang tumupad sa mga bagay na sinasabi nito sa kanila. Lolo, lola! Bibang pagtawag na ng batang si Zeus nang makarating nga sila ng Zambales. Mainit naman silang winelcome ng pamilya ni Saria. Mano po? Magalang na saad nga nito. Hindi niya nga akalain na ganun din. Side ang binata kahit pamayaman nito. Sino tong kasama niyo, anak? Ito na bang mamanugangin ko? Aba, napakagwapo naman. Wika pa nga ng ina ni Saria. Mabilis namang namula ang pisngi ni Saria. Hindi lang sa kilig kundi na nga rin sa hiya. Ma, stop ka nga muna, boss ko po siya sa pinagtatrabahuan kong kumpanya. Bebensa nga niya. At ama po ng anak niya. Ako po ang ama ni Zeus, Naitay. Pasensya na po at hindi ko po kagad nalaman na may anak pala ako. Alam ko pong malaki ang kasalanan ko pero handa naman po akong bumawi sa kanila. Sa ilang taon na, nasayang ko para alagaan sila. Nandito ako kasama nila. Hindi dahil na-miss ko po kayo ng anak ko, kundi dahil gusto ko rin po kayong makita at makilala. Buong pusong wika nga ni Alexander. Hindi lang sina Saria at Zeus ang niligawan ni Alexander, kundi pati na rin ang magulang ni Saria. Ginawa ng binata ang lahat ng makakaya niya. Pinapakita niya na totoo at tapat ang nararamdaman niya kay Saria at pinakita niya na mahal nga niyang mag-ina niya. Kaya ba kayo nagpunta dito ay dahil birthday ni Saria bukas? Po? Birthday niya bukas? Kulat na wika nga ni Alexander. Hindi mo pala alam, iho? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Kung ganun tamang-tama pala ang pagbisita niyo rito, may paghahanda namin siya at makakasama niyang mga pinsan niya sa birthday niya. Ani nga nito. Si Alexander na nalalaman ng importanteng araw ni Saria ay kaagad may naisip na plano para dito. Imbitahan mo lahat ng kapitbahay niyo, tay. Pati na rin ang mga kadugo niyo tsaka maghahanda tayo. Ako na pong bahala sa lahat. Sa sumunod ng araw ay inutusan nga nila si Saria sa pamilihan para nga sa pag-uwi nito. Nakahanda na nga ang lahat para sa birthday party niya. Papauwi na raw sila Saria. Nakahanda na ba ang lahat? Ani nga ni Alexander sa lahat ng taong nasa bakuran ng mga Ocampo. Samantalang si Saria naman ay napapakunot noong nga nang mapansin na maraming taong nasa bakuran ng bahay nila. Happy birthday, Saria! Sabay-sabay na pagsigaw nga ng mga tao na siyang ikinatigil nga ni Saria sa paglalakad. Nagulat siya dahil hindi pa niya naranasan magkaroon ng handaan sa birthday niya. Idagdag pa na naroon lahat ng mga kadugo nila at mga kapitbahay nila. Ulitin natin, hindi pa yata nag-sink in sa kanyang lahat. Wika pa ng tatay ni Saria. Happy birthday, Saria! Pag-uulit nilang lahat. Doon ay napaluhan na nga si Saria sa labis na saya. Maraming salamat sa inyo, nagabala pa talaga kayo. Ang tanda-tanda ko na para paghandaan ng ganyan.
Ang handa wala yan sa edad anak. Deserve ng lahat na may maihanda sa birthday. At isa pa doon, deserve mo ang ganito kabonggang handaan na never mo pang naranasan. Wika pa nga ng tatay niya na siyang mas lalong ikinaiyak niya. At para malaman mo anak, si Sander nagplano ng lahat ng to. Siya ang gumastos ng lahat ng to at siya rin ang nag-utos. Naimbitahan lahat ng mga kapitbahay natin. Napatingin naman si Saria kay Alexander na ngayon nakangiti na habang nakatingin sa kanya. Salamat Sander. Ani nga nito. Tumango naman si Alexander. Masaya ka ba? Kung masaya ka, okay na ako ron. Marami naman ang kinilig sa sinabi ni Alexander. Hindi lang ito mayaman, mapagmahal pa at malaga. Sa ilang araw na pagbisita nga nila sa Zambales, marami na kagad na nasubukan si Alexander sa probinsya. Nasubukan itong mangahoy, magsibak ng kahoy, magpakain ng mga hayop tulad na lang ng manok at baboy, mag-alaga ng mga kambing, baka at kalabaw, magtanim ng mga palay at kung ano-ano pang ang mga tanim sa bukid. Sander, tumigil ka muna dyan. Mananghalian na muna tayo. Baka nagugutom ka na. Ani nga ni Saria nang makitang busy nga ang binata sa pagsisibak ng kahoy. Sabay na silang nagpunta sa hapag. Naisip ni Tatay Doming, sa ilalim na nga lamang sila ng punong mangga, kakain at magbubudal fight. Tamang-tama naman na nasa lilim sila ng punong mangga. Hindi sila natatamaan ng sikat ng araw at mahangin pa. Siya nga pala heto. Wika nga ni Alexander habang inaabot kay Saria ang isang envelope. Ano to? Wika pa ni Saria. Regalo ko sa birthday mo. Pasensya na at medyo natagalan. Kahapon lang kasi yan natapos at ngayon lang dumating dito. Ani nga ni Alexander. Kinuha naman yun ni Saria at binuksan. Ganoon na nga lamang ang pagsinghap niya nang mabasa ang papel na siyang sinasabing regalo ni Alexander sa kanya. Ano to Sander? Hindi ko matatanggap yan. Ani nga nito. Titulo, I know Tatay Doming is dreaming to have an hacienda. Alam ko namang kasiyahan mo, ang kasiyahan ng mga magulang mo kaya yan ang naisip kong regalo. Lupa na nakapangalan sa inyo. Napaluhan naman sa saya si Saria. Pangarap lang niya noon na bumili ng mas malaki pang lupa para matupad ang ninanais ng ama niya na magkaroon ng hasyenda. Hindi niya akalain na si Alexander lang pala ang magpapatupad ng isang bagay na gustong gusto niyang ibigay sa mga magulang niya. Maraming salamat Sander. Ani nga nito sa binata. Hindi naman mapagibsan ng saya ang puso ni Alexander. Masaya siyang nakikitang masaya si Saria at ang pamilya nito na siyang magiging pamilya na rin niya sa tamang panahon. O kumain na kayo. Doon nga'y masaya silang nagsalo-salo sa bawat araw na inilalaan nga nila sa probinsya. Nasaksihan ni Saria kung paano halagaan at maingat na inalalayan ng binatang mga magulang niya. Ako na riyan, Nay. Ako nang maglalaba dyan. Matanda na kayo kaya hindi dapat kayo ang kumilos. Dapat nga may washing machine kayo para hindi nyo na po kailangan pang maglaba. Ani pa nga nito. Naku hindi na iho. Papaano ba't nasasanay ako na ako lang naglalaba ng mga gamit ko isa pa? Ayokong ipalabas sa ibang mga gamit ko kaya okay lang. Wika naman ng nanay ni Saria. Sige po, kayo pong bahala Nay. Pag-iigiban ko na lang po kayo ng tubig para hindi na po kayo mahirapan. Naku ikaw talagang bata ka. Nasanay na naman ako kayo okay lang. Wika pa nga nito. Hindi po yun okay sa akin, Nay. Hayaan niyo po, bibili kita ng gamit. Ako nang bahala sa bayarin sa kuryente. Ang mahalaga po ay hindi na kayo mahirapan sa gawaing bahay. Wika nga ni Alexander bago nagigib ng tubig. Habang nakatanaw kay Alexander, hindi na maiwasang ma-appreciate ni Saria ang ginagawang pag-aalaga at pagrespeto ng binata. Hindi lang sa kanya at sa anak niya, kundi na rin sa mga magulang niya. At iyon ang mas ikinahulog niya sa binata. Kung pisikal na anyo lang ang pag-uusapan, hulog na siya. Ngunit dahil mas matimbang sa kanya ang ugali ng tao, hinintay niyang makita muna kay Alexander ang ugaling gusto niya
sa isang lalaki at yun mismo ang nasaksihan niya ng mga oras na ito. Ang isang maalaga, mapagmahal at marespeto na si Alexander Portes. Okay ka lang? Bakit ang tahimik mo ngayon? Pagtatanong ni Alexander sa kanya. Napaigtad naman si Saria. Sa ilalim nga ng iniisip niya. Hindi na niya namamalayan na nakalapit na pala si Alexander sa kanya. Okay lang ako. May iniisip lang. Do you want something? Wala naman, bakit? Sunod-sunod na ani nga niya dahil sa pagkataranta. Ipagluluto kita ng makakain while you were thinking. Kung ano bang iniisip mo. Mas masarap kapag may kinakain ka kapag may iniisip, parang nakakagaan yan sa pakiramdam. Napatigil naman si Saria. Kung ganun ba naman kabait ang manliligaw niya, talagang mauhulog siya. Bakit mo ginagawa sa akin to, Sander? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Sa amin? Ako lang naman to isang habak na babae lang, isang habak na mahirap. Walang kapera-pera, hindi maganda. Kung tutuusin, hindi ako kamahal-mahal, kaya bakit ako pa? Bakit ako ang pinili mong ligawan gayong marami namang iba na mas bagay sa'yo sa estado ng buhay niyo? Natigilan naman si Alexander at pinakatitigan nga si Saria. Nilapitan niya ito at matamang tinitigan sa mata. Wala naman sa estado ng buhay yan, Saria. Hindi nakabase sa estado ng buhay kung karapat dapat ka bang mahalin ng isang tao. Ano naman kung mayaman sila? O kaya maganda? Ikaw naman ang pinakamaganda sa akin. Olats lang sila. At isang hamak na babae lang? Ikaw? Saria Marshall. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Ikaw si Saria Marshall Ocampo. Kaya ikaw ang pinili ko. Ikaw ang ina ng anak ko. Kaya ikaw ang pinipili ko. Mahal na mahal kita. Wika nga ni Alexander na siyang mas lalong nagpalakas ng loob ni Saria na aminin ang totoong nararamdaman niya sa binata. Mahal din kita, Sander. Tuluyang pag-confess na nga niya. Kita naman sa mga mata ni Alexander ang gulat at saya. Pakiulit ng Saria? Nabibigyan na yata ako. Napatawa na nga lamang si Saria. Mas nilapitan nga niya si Alexander at maingat na hinawakan nga ang magkabilang pisngi. Tinitigan at walang pasubaling binigkas ang mga salitang alam niyang ilang buwan na nga ring hinihintay ni Alexander na marinig mula sa kanya. Mahal din kita, Sander. Mahal na mahal. Nagulat na nga lamang si Saria nang biglaan nga siyang hinapit ni Alexander sa isang mahigpit na yakap. Pero ang mas kinagulat niya ay ang mapansin na umiiyak ito habang nakayakap sa kanya. Sander, okay ka lang? Hindi ka ba masaya sa sinabi ko? Mahinang anya. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya, Saria. Pinangarap ko lang to noon, pinangarap lang kita noon. Hindi ko akalain na mamahalin mo rin ako ngayon. Kumalas sa yakap si Alexander at mapagmahal na tinignan siya. Hindi ko naman maipapangako na hindi kita masasaktan pero isa lang ang maipapangako ko, Saria. Ibibigay ko ang lahat, mapasaya ka lang. Kayo ng anak natin. Ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para sa inyo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Zeus. Pumalik sila ng Maynila nang mas buo na, nang mas masaya na. Kung noon ay todo effort na nga si Alexander sa pag-aalaga sa mag-ina, ngayon mas inaalagaan niya pa nga ang dalawa. Ako na, hayaan mo akong pagsilbihan ka, Saria. Ani nga ni Alexander. Sander, kaya ko naman. Hindi naman dahil bumabawi ka o dahil boyfriend kita. Nahayaan na lang kitang gawin ang lahat. Kung kaya ko, ako na ang gagawa. Kung hindi, papaubaya ko sa'yo. Sa isang relasyon. Hindi naman lahat kailangan akuin ng lalaki eh. Kung kaya naman naming mga babae, kami na ang gagawa. At yun ang gusto kong malaman mo. Relasyong to, syempre kailangan tayong dalawang nagtutulungan. Hindi yung ikaw lang yung kumikilos. Litanya pa nga ni Saria. Nagtaka siya nang makitang napapangiti na ni Alexander. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Natatarantang ani nga nito. Wala kang dumi sa muka, alam mo ba? Kung bakit napapangiti ako? Dahil alam kong tamang taong napili ko, Saria. I chose the right woman.
At yun ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa paglipas ng ilang araw, mas lalo pang lumalim ang samahan na meron nga si Zaria at Alexander. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang inatama ni Zeus. "Yay! Magbabakasyon kami!" Bibong wika nga ni Zeus. Tumalon-talon pa nga ito at handa na nga bumiyahe papuntang beach resort. "Mukhang tamang desisyon nga ang magbabakasyon tayo. Tignan mo ang anak mo, halos tumatalon na sa tuwa." Wika pa nga ni Zaria. Napangiti naman si Alexander at tinakbayan ng nobya. Nakatanaw sila sa anak nila na ngayon ay halos silain na nga ang lolo nito para makaalis na nga sila. Lingid sa kalaman ni Zaria ang pagbabakasyon pala nilang yon ay nakaplano na para sa gagawing proposal ni Sander sa kanya. "Nakahanda na, sir." "Puntahan mo na si Zaria bago ka pa, maunahan ng iba, sir." "Ganun ba? Mabuti naman nakahanda ng lahat." Habang nakatingin nga sa paligid si Alexander, napailing-iling lang ito at pinuntahan si Zaria na naaaliw nga sa pagkakayak. Tinuruan pa nga niya ito nung nakaraang araw. Hindi niya naman nakakalain na matutuon nga ang atensyon nito sa pagkakayak. "Zaria, halika na, may papakita ako sa'yo." Ani nga ni Alexander sa kasintahan niya. Kagad namang umahon si Zaria mula sa dagat. "Mamaya na, Han. Magbabanlaw lang muna ako." Naghintay naman si Sander na matapos ang kasintahan. "Ano nga palang ipapakita mo?" Ani nga ni Zaria nang matapos ng pagbibihis. "Basta tara na sa baba." Excited na saad nga ni Sander. Habang papalapit na nga sila sa venue kung saan nga siya magpo-propose, tumigil siya sa paglalakad. "Bakit?" Nagtatakang tanong nga ni Zaria. "Talikod ka muna. May piring para naman ma-surprise ka." Wika nga ni Alexander. Napatawa naman si Zaria. "May papakita ka lang naman eh, bakit kailangan nakapiring pa? Ikaw, Alexander, ah." Pagbibiro pa nga ni Zaria. Napatawa lang si Alexander at maingat na nilagyan ng panyo ang mga mata ni Zaria. Nang makatitig nga, pinatigil na nga niya sa paglalakad ng nobya. "Nandito na tayo. Teka, wag mo munang tanggalin ng panyo, ah. Magbilang ka muna ng 3 bago mo tanggalin." Ani pa nga ni Zaria. "Oo na, magbibilang ako. Magsisimula na ba ako?" Wika pa nga nito. "Oo, magbilang ka na, Han." Ani nga ni Sander bago nagpunta sa gitna ng nakahugis pusong mga petals ng rosas. Tumayo siya doon at hinintay nga si Zaria, buksan ang mga mata at naglakad na nga papunta sa kanya. 3. Huling bilang nga ni Zaria at tinanggal na nga niya ang panyo na nakatabing nga sa mga mata niya. Ganun na lang ang pagsingap ni Zaria nang makitang magandang venue. "Wow, anong meron?" Natigil nga sa pagsasalita si Zaria nang mamataan nga si Sander sa gitna ng naturang lugar na kinaroroonan nila. Nakatayo ito at maliwalas nga ang mukha habang nakatingin sa kanya. Nakangiti at mapagmahal na nakatitig sa kanya. "Will you marry me?" Naluluhang pagbasa nga ni Zaria habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Sander. Napaiyak na nga si Zaria nang makita ang isa-isang paglabas ng mga kasamahan niya sa kumpanya, ang mga kaibigan niya, ang mga kapitbahay nila sa Zambales, ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Sander, ang mga Portes clan at ang anak nga niyang tumatalon at nakangiti habang sinisigaw ang mga katagang, "Mary Dada, Mama! Please, Mary Dada!" Napatawa naman si Zaria. Naroon pa rin ang luha sa mga mata. Si Sander naman nang makitang nakarating na nga sa harap niya si Zaria, kinuha na nga niyang singsing sa bulsa niya at lumuhod para ayain na magpakasalang nobya. "Zaria Mercial Ocampo, are you willing to live your life with me? Will you marry me? Zaria?" Mas lalo namang napaluha si Zaria. Ngumiti siya at tumango. "Of course. Yes, I'm willing to live my life with you, Sander. Yes, I will marry you." Masiglang sagot niya habang naluluha. Sabay naman na nagsigawan ng dalawang panig ng pamilya. Masaya sa nasaksihang proposal sa harapan nila. "Congrats, sa wakas ikakasal ka na.
Soon to be Mrs. Portes pa nga. Wika ng isang kapitbahay ni Saria. Ang swerte-swerte mo na sa magiging asawa mo, Saria. Bukod sa, siya nga ang ama ng anak mo, mapagmahal at maalaga pa. Idagdag pa na gwapo at macho. Wika naman ng isa. Pero syempre mas maswerte ang lalaki sa'yo. Napakaganda ba naman ng mapapangasawa, di ba? Sexy, mabait, maalaga. Ano pa nga hanapin niya? Nagingay sila sa sinabing yun ng isang kapitbahay nila. Ikaw talaga, Aling Nelia, ang hilig mong mambola. Ani nga ni Saria. Masaya silang nagdiwang ng araw na yon. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan at dumating na nga ang araw ng kasal. Saria Marcial Ocampo, do you take Alexander Portes as your lawfully wedded husband? Wika ng pare. Napangiti si Saria at siguradong sigurado na saad nga nito. Yes, I do, Father. Kasabay ng sagot niya, ang luhang alam nga niyang hindi galing sa lungkot at takot, kundi galing sa saya. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sa wakas anunsyo na nga ng pare. Hindi namang nag-atubili na binuksan ni Alexander ang belo niya at doon siniil siya ng halik. Halik na puno ng pagmamahal. I love you, Mrs. Portes. Buong pagmamahal na wika ni Alexander. Napangiti naman si Saria. I love you to Mr. Portes. Tugon niya. Doon nga'y masaya nga nilang ipinagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Saria at Alexander. Sa pagsasama nila, nabiyayaan pa nga ng isang supling ang pamilya. I love you, baby Aliyah. I love you, our little girl. Mula sa taas nadatnan nga ni Saria ang anak niyang si Zeus na nakahiga sa loob ng crib katabi nga ang isa pa niyang anak na si Aliyah. Mahimbing na natutulog nga si Aliyah habang naroon si Zeus sa gilid. Mapagmahal na tinititigan nga ang kapatid. Napangiti si Saria sa nasaksihan. Nasa ganoon siyang posisyon nang may bigla ang yumakap sa likuran niya. Bakit nakatayo ka rito? Napangiti naman si Saria. Sumandal siya sa dibdib ni Sander. Wala lang, ang sarap tignan ng mga anak natin. Lalo na ni Zeus. Ang sarap lang tignan kung gaano natin tignan si Aliyah. Ganun din siya kung tumingin sa kapatid niya. Tingin na puno ng pagmamahal. Mapagmahal, labasan ba magmamana? Siyempre, kundi sa akin lang. Biro pa nga ni Sander na siyang mahinang ikinatawa ni Saria. Tumingin siya kay Sander at mapagmahal na tinignan ng asawa. Mahal na mahal kita, Sander. Mahal na mahal din kita, Saria. Kayo ng mga anak natin. Tugon nga nito habang binibigyan siya ng maliit na halik sa noo. Nangarap lang siya noon na sana yung lalaki makakatuluyan niya maibibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Kahit sa simple, basta masayang buhay na naroon nga sa kanila. Hindi niya naman nakakalain na mas higit pa nga doon ang ibibigay sa kanya. Isang Alexander Portes ang ibinigay sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Saria na ito ang lalaking nakasama niya ng gabing yun. Ang lalaki pa lang yun, ang siyang lalaking mamahalin niya ng buong buhay niya at iyon si Alexander Portes, ang lalaking itinuturing niyang other half niya. Namuhay nga sila ng masaya at matiwasay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Alexander at Saria. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan kayo. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok,
Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat
ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.